Pakita ko po sa inyo yung view. Pinanggalingan ko kanina. Ayun. Yan o. Yung bundok na yan. Yan, dyan ako nanggaling kanina. Yung pinagkapihan ko kanina, kung saan ako nag-stop over. Yan. Diyan banda. Yan, yung mga kabahayan na yan. Diyan ako nag-stop over kanina. Aray ko. Yan, pinanggalingan ko. Yan, paakyat dyan. Siguro mga ano na lang ito. Mga sabihin natin na 7 kilometers papuntang sentro ng Atok. Yan po mga kapatid oh. Yung daan. Yan. Yung mga yan. Kalsada na po yan. Papunta ng Bagyo. Pabalik na po ng Bagyo yan. Doon ang daan. Yan, kita mga bulubundukin. Yan, yung bulubundukin na yan. Diyan po tayo nang galing kanina. Sa mga bundok na yan. Parte ng Bagyo. Diyan sa unahan na yan. Grabe. Once in a lifetime experience oh. Napakaganda ng oh, may mga tanim pala sila dito baba oh. Oh. Yan. Kita mo. Ang ganda ng ang ganda ng tanawin na likha ng ating Panginoon. Oh. Ang lahat ng yan gawa ng ating Panginoon, no? Kaya lagi tayong magpasalamat sa buhay at lakas na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Napakaganda. Napakaganda, ang sarap mabuhay, no? Sarap mabuhay pag lagi natin kasama si Kristo. Habang may pagkakataon pa na meron pa tayong lakas. Kailan pa natin ibibigay ang ating buhay sa ating Panginoon kung mahinang-mahina na tayo, di ba? Minsan hindi po natin naiisip yung yung ganyan at nagiging abala tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Masyado tayo nagiging abala sa buhay sa mundong ito. Kung ano yung natin, minsan nakakalimutan na natin na mag-serve kay Lord. Na mayroon palang Panginoon na nagbibigay ng buhay, kung ano man ang mayroon tayo, lahat yan pinagkalob ng ating Panginoon. Kaya mangyari lamang na dapat nating ibalik sa Kanya. Grabe, ang ganda talaga dito. Sulit po yung pagod ninyo pag bumunta kayo dito. Mawawala yung pagod ninyo. Ay mas lalo pag nandun na tayo sa highest point, ilang kilometro na lang magmula dito. Okay. Ganda. Sige po. God bless everyone.